ay mga kababayan at minabuti natin na sadyain natin itong Commonwealth Market at ngayon po ay araw ng linggo, November 19, 2023. Mga kababayan, ito po ang Commonwealth Market dito po sa may Quezon City at alamin natin kung magkano ba talaga ang presyo ng bilihin, partikular ito hong bigas. Alam nyo, marami hong mga Pilipino ang talaga namang, di ba, sa bigas ay ito ho ang pinaka-importante na pagkain ng bawat Pilipino. At syempre, alam nyo, ang bigas talagang ito ho ang kinakain. Pero alam nyo ho, ito hong bigas na ito, isyong bigas na ito ay siyang ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya pa ho nangangampanya na ibababa niya raw sa 20 pesos kada kilo ng bigas, hindi po ba? Pero ngayon ay hindi nangyari, sa halip ay lalo pang tumaas ang presyo ng bigas dito po sa ating bansa. Siguro itatanong natin mga kababayan kung magkano ang presyo ng bigas ngayon dito po sa Commonwealth Market ito sa may Quezon City. Okay. Local lang yan. Magkano ho pa yung pinakamurang bigas ngayon? 50 boss. 50. Ano ba yan? Linggo-linggo tumataas? Hindi naman po, itong araw na biglaan na. Ay, bigla tumataas. So malabo na maibaba sa 20 pesos na yung sinasabi ni Pangulo. Malabo na yan. Malabo. Kala nyo nga lang po, mataas na. Okay. So, ano ho yung pinakamabiling rito, Manong, na bigas? Binibili natin kababayan. Magkakano? Poco Pandan. Poco Pandan. Magkano? 60 pesos per kilo? Mahal, no? Yan ho. Yan ho, mga kababayan. Yan ho yung presyo ng bigas dito po sa Commonwealth Market. So, 50 pesos. Itong puro imported to, wala local. Ito, imported rice, 50. Mahal, no? 55 pesos. Rabunan. Okay. So, yan po mga kababayan, no? Yung presyo ng bigas dito po sa Commonwealth Market at ating sinadya para malaman ho natin kung yung actual na presyohan ng bigas dito po, no, sa Commonwealth Market. Dalawa po. 146. Okay. Thank you. Ano yung pinakamura niyong bigas? 50 lang po. 50 pesos. Anong imported? Imported ka? Imported. Ano yan, maalsa? Pero malabo nang bumaba pa, no? Yung hindi na. Hindi na. Yung bigas dito, yung sinasabing 40 pesos, 20 pesos per kilo, malabo na yan, no? Ang layo, Malabo na po. Malayo na. Malayo na. Mataas na po yung puhunan na alis ng mga commercial, pati imported. Pero ano ba reklamo ng mga namamimili nyo rito kapag Yun nga po, tumataas talaga presyo ng bigas.
So yung pangako ng Pangulo na 20 pesos per kilo, malabong-malabo na yung mangyari. Malabo na. Ang layo, no? Ng presyo. Ang layo ng 50 pesos. presyo. Mhm. Sa puhunan pa lang, patay na. Yung dati bang binaba niya na ginawang nagkaroon siya 45, oo, meron. nagkaroon siya ng limit, yung price cap. Hindi naman. Ay, oo, Pero di ba? nagkaroon din, meron. Sumali kayo rito. Mm. Tapos biglang inalis na rin. No? Mm, Hindi kinaya. Hindi kinaya. Oo. Mas malulugi kasi halos yung mga reseller. Oo. Okay, sige, salamat. Pero ano ba yung mga matumal ba ang ano, yung bid? Matumal yun. Kasi Matumal. dati na medyo mayroon talaga tayo mga mababa na commercial. So nagtitipid yung ating mga kababayan sa pagkain ng kanin. Sige, salamat ha. Ano pangalan mo? Hari po. Sige, salamat Hari. Okay, mga kababayan, yan po. No? At dito tayo mismo sa bigasan. Mamaya, ipakikita ho natin sa ating video yung binabanggit po ni Pangulong Marcos Jr. na gumagawa raw sila ng paraan, lahat ng paraan para maisaayos ito hong yung suplero ho ng bigas. Pero ang pinaka matindi ho rito mga kababayan, hindi sa supply hindi lang sa supply. Kasi kahit na marami hong supply, kung wala namang pambili ng ating mga kababayan, wala rin, di po ba? So, panoorin po natin ito hong binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Na ngayon, nagtalaga na ho siya, no? Ng bagong kalihim ng Department of Agriculture at para ma-resolve raw, no? Ito hong mga problema sa agrikultura dito po sa ating bansa. Pero alam naman natin at alam din ho mismo ng Pangulo na ang problema ho sa kasalukuyan, yung patuloy na pagtaas ng mga bilihin, meron ho diyang kaakibat na problema yung sa smuggling, hindi po ba? So, yun ho, ipapasok ho natin yung video na kung saan ay binabanggit ho ni Pangulong Marcos Jr. na yung mga sinasabi niya, mga buffer stock, kung ano, na etc. Ito ho, panoorin natin si Pangulong Marcos Jr. Okay, we just finished a conference with the DA, the NFA, specifically on the supply of rice for the rest of the year and the prices of rice. We looked at mukha namang maganda naman ang sitwasyon natin, hindi tayo magkukulang sa bigas at tinitignan natin lahat ng paraan upang ang presyo ay makontrol natin at hindi naman masyadong tataas. Kaya yun ang ating pinag-usapan kanina. Magpaplano kami kung kailangan mag-import, kung kailangan magparami ng buffer stock sa NFA dahil masyado nang mababa. Yun lang ang nakita namin problema, mababa ang buffer stock ng NFA. Kailangan bumili yung NFA para umabot siya ng at least 9 days na buffer stock. So, yun ang pinaplano natin ngayon kung paano nila gagawin. Dahil ang NFA, kailangan ibibilhin nila yung kanilang buffer stock, bibili nila sa local producer. Ang problema, kapag sila ay pumasok sa merkado, pag sila ay namili na para i-replace yung buffer stock na nakulang nila, ay tataas naman ang presyo ng bigas dahil marami silang bibilhin. Kaya yun ang hinahanapan namin ng paraan para i-adjust. Siguro ang magagawa natin ay ang pagbili ay hindi bigla, hindi malaki. Yun lamang, also you have to remember, this is agriculture, cyclical ito, by season ito. So kailangan talaga silang bibili at a certain time of year. By May, February, May, magda-dry season na yan. So kailangan by wet season, nakakabili na sila. Yung dry season, hindi gaano. Kaya kailangan nilang sabayan doon pa rin sa production. That's why we are trying to make sure that the NFA is able to build up its buffer stocks for now. In terms of the general supply for the country, I think we're in good shape. And although we still have to import, our importations have come down. Our agricultural sector is beginning to come back beyond pre-pandemic levels, and so that's progressing nicely. Yan po ang paliwanag ni Pangulong Marcos Jr. dito ho, no, sa kaugnay pa rin ng problema sa bigas sa ating bansa. Bagamat siyempre yung kanyang kinuha na bagong kalihim ng Department of Agriculture ay
fishing magnet. Sa fishing, sa pangingisda. Bagamat hindi naman masyadong problema sa Pilipinas ang isda, di ba? Presyo ng isda. Siguro mas maganda ay dapat pagtuunan ng pansin, no? Bigyan ho natin ng pagkakataon si bagong Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at kanyang patunayan na kaya niyang napabuti. Ito ang binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos per kilo na bigas, malabo na ho ito. Ito ho yung pangako niya nung nakarang eleksyon. Marami hong nabola ho rito. At ang sinasabi, nabudol-budol tayo ho. Yung mga botante ho. Naku, sana yung sinasabi na 20 pesos per kilo. Marami hong umasa eh. Pero talagang malabo na ho. At base ho sa ating panayam, sa mga nagtitinda ho ng bigas dito po sa Commonwealth Market ay talagang hindi na po at patuloy na tumataas po yung presyo ng bigas, mga kababayan. So ang pinakamainam na gawin talagang magtipid ho at magtipid ho sa pagkain ng kanin yung ating mga Pilipino. Bagamat siyempre iba talagang binubuhusan mo sa sa pagkain, mga kababayan, di ba, ng kanin wala na nga hong ulam mga kababayan, di po ba, wala nang ulam at ang sinasabi kahit na asin lang ho at konting mantika, budburan, ito hong kanin basta't masarap ang kanin. Kaso yung pinakamasarap po na kanin ngayon napakamahal. Yung pinakamura raw 50 pesos kada kilo. Kung kumakain ho kayo ng at least 2 kilo sa isang araw, 100 piso na ho. Paano pa ho yung yung pang-ulam pang merienda. Kahit na hindi nagmerienda iba nating kababayan ang ginagawa 2 beses na lang kumain sa loob ng isang araw. Yung almusal at pananghalian pinagsasama na. Di po ba? At yung parang merienda, mag-aabot niya hanggang hapunan, pinagsasama na mga kababayan. So talagang napakahirap po ng buhay dito po sa Pilipinas. Di po ba? So sana po, yan po ay matugunan ng ating gobyerno itong problema sa pagkain. Okay, so yan po yung ating espesyal na pagtatanghal dito po sa ating vlog, mga kababayan. At siguro sa mga susunod na ating episode ay alamin nun natin kung ano ba yung mga hakbang, lalo na ho ng Department of Agriculture para ma-resolve itong mga problema sa pagkain, partikular ng bigas. Madalas na natin marinig na wala na akong kapag-asa dahil sa yung smuggling mamayagpag at may mga aligasyon na di umano ay pinoprotektahan ito ng ilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ito po si Ka Eli.